mundo ng social media, may sigaw na todo, may doktor na pakialmero, malapad ang kanyang noo. Kapag may nag-viral, agad nakikisaw-saw sa mga usapan, kaya Triple B ang sigaw. Bobong doktor, palasubas na tax violator, bilanggong molestyador. Triple B, sitok sa manego, taas ang bandera ni Doc Ron sa manego. Step left, step right, ikot sabay cheer. Triple B, siya ang bida, ngayong madidisappear. Sa bawat kuda may repat ang bawat galaw, sa doktor na walang research dahil sa utak niyang sabaw. Kapag nalagay sa alinlangan, sigaw ay malinaw. Go, go, go! Sa katangahang niyang pananaw. Boom, clap, sino yan? Triple B, ano yan? Bobo, palasubas, bilanggong doktor. Triple B, ang aking doktor. Boom, panot, kapalit ni scammer na promotor. Wave your flags, taas ang kamay. Triple B, panindigan hanggang dulo ang katangahan. Triple B, ratata, boom. Squad dismissed. Triple B. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Ron Samaniego content at isang Triple B at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay isa na naman patutsada sa kanyang bagong random contents, sa kanyang bagong sa social media page na The Angry Doc, na kung saan ay may mga netizens na naman na nagpapasaring sa kanya o nagko-comment nagbabash patungkol dun sa nangyari nung nakaraan, na kung saan ay na-issue siya sa mga Muslim communities. At update tayo mga ka-plastic, at legit na kinasuhan na po itong si Doc Ron Samaniego ng isang Muslim community. So panoorin natin ang mismong actual video kung paano ito at anong kanilang isinampang kaso laban kay Doc Ron Samaniego, na isang hindi lehitimong doktor na nagpe-pretending na doktor, at marami pa pong mga illegal practitioner na ginagawa niya sa mga pasyente niya, na hindi natin nalalaman kung talagang maggumagaling ang kanyang mga pasyente o lalong lumalala ang kondisyon. So, panoorin na natin kung anong nangyari. Ng reklamo ang nag-viral na doktor sa Davao City dahil sa kanyang mapanirang pahayag kaugnay sa mga Muslim. Nagbabalik si Tricia Aragon ng PTV Davao. Isang formal na reklamo ang inihain ng Moro Against Racial Injustice Alliance Movement laban kay Ronald Samaniego Torres sa National Bureau of Investigation Region 11 sa Davao City. Sa liham na may petsang ika-27 ng Marso taong kasalukuyan, inakusahan ng Mariam Incorporated si Torres ng pagbibigkas ng mga pahayag na itinuturing nilang mapanira, diskriminatoryo at nakakasakit laban sa komunidad ng mga Muslim. Ayon sa organisasyon, inuugnay umano ng mga pahayag ni Torres ang mga Muslim sa terorismo at naglalaman ng mga pananalitang itinuturing na pagtutuya sa Islam at mga aral nito. Marami na po ang mga ngaral at mga ustad sa Islam ang nagbigay payo para kay Dr. Ronald Samaniego. Ang sa amin lang po sa Mariam ay maihain ng formal ang aming reklamo para panagutan niya ang kanyang mga binitawang salita. Binigyang diindi ng Mariam Incorporated na ang mga ganitong pahayag ay hindi lamang opinyon kundi mga aktong maaaring magdulot ng pagkamuhi, paghahati-hati at paglabag sa dignidad ng mga Muslim na Pilipino. Dahil ito ay hindi lang Ito kasi hindi ko maintindihan kay Doc Ron Samaniego Bakit siya nagngangangaw-ngaw at lagi mayroon siyang nire-reactan na patungkol dito sa mga religious topic.
na hindi naman siya lehitimong may alam sa mga ganong bagay. Pangalawa, porket nagkakaroon lang ng digmaan sa Middle East o sa gitnang silangan, ay bakit kailangan mo pang iugnay ang lahat ng mga Muslim community na sila ang pinagmulan ng terorismo? Gaya nga ng sinabi niya, 'di ba? Kahit yung mga panahong nire-reference ni Doc Ron na panahon ng World War 1, World War 2, yan yung nagiging sanhi daw. Mga terorista daw ay mga kamusliman. O baka na naman sabihin na naman na mali na naman ang aking mga sinabi o pag-aanalisa. Kasi lahat na lang ng digmaan kinukonekta mo kay Doc Ron Samaniego. Ay, ni Doc Ron Samaniego sa mga Muslim. Sorry. Diba? Bakit lagi mong inuugnay o kinukonekta sa mga ganong aspeto na hindi naman talaga may iwasan na may mga talagang hindi pagkakaunawaan? Kasi ang pinagmumulan kasi dito mga kaplastik reliyon at kapangyarihan at pera. Baga, hindi natin masabi kung ano yung pinakapunot dulo kung bakit may mga nagre-rebelde. Diba? O mga NPA, halimbawa na lang yung mga NPA. Pero mo yung mga NPA, hindi naman po yan mga wala silang religious group. Mga nire-recruit na mga sikat na nag-aaral sa mga sikat na prestiyosong paaralan na koleyo o pamantasan. Nire-recruit na mga aktivista na magrebelde at pumunta sa bundok para maging isang army na mga skalawag at magalit sa gobyerno. Bakit ba't hindi kinagagalitan ni Ron Samaniego yung mga ganon? Hindi naman siya elements of Muslim community. Maging ang mga komunista, hindi naman Muslim yun. Pero ba't hindi ka nagagalit? Actually, ang mga komunista dito sa Pilipinas, yan yung nagpapasira sa gobyerno. Yan yung nagpapasira sa sistema dito sa Pilipinas. Tingnan mo, pansinin nyo. Yung isang halimbawa na lang si damuhong senator na si Trillanes. Lahat na lang ng magiging presidente kinakalaban. Lahat na lang ng mga ayaw nila sa gobyerno kinakalaban. Binibigyan ng propaganda. Pero sila yung pinagmulan ng korupsyon. O, di ba? Sino ang mga tunay na terorismo? Di ba tayong mga Pilipino rin na hindi naman sila Muslim pero sagana sa katarantaduhan. Kasi yan yung pangit sa pandinig. Kaya nga yung mga that time humihiwalay ang mga taga Mindanao dito sa mga taga Malilenyo Diba yung mga panahon ni Fidel Ramos, panahon ni Erap Estrada, ni Gloria Macapagal, ni Pinoy. Naayos na lang yan nung si Duterte na yan naging presidente. Hindi naman nagdulot ng giyera, diba? Sa halip maraming sumuko mga NPA at nagbalik loob. Kasi nga, nakita nila na ang presidente that time ay may malasakit. Even si Pangulong Duterte minura-mura na itong ni Doc Ron Sipin mo, minura mo si Duterte. Mga panahong pandemya, inutusan tayo ni Duterte na wag lumabas ng bahay para sa kaligtasan natin. Doon pa lang sa mga ganong salita ni Pangulong Duterte, hindi tayo
hindi tayo napahamak, di ba? Eh kung si Bangag yan, malamang wala siyang pakialam. Baka sabihin niya, anong gagawin natin? Baka sabihin niyo, mga nagluluto ng pansit. Di ba? Wala. Opinyon. Ito ay mapanganib na naratibo na nagpapalaganap ng takot, galit at diskriminasyon laban sa Muslim. Bilang organisasyon Yan naman talaga ang layunin ni Doc Ron eh. Parang ino-overtrigger niya yung mga manonood niya na magalit ang mga malilenyo sa mga taga Mindanao. Ibinabalik niya kasi yung panahon na ang mga Tagalog at Bisaya pinag-aaway-away niya. Yun yung gusto niyang mangyari. Siya yung nagpupul ng trigger na ang mga malilenyo ay magalit at pamuwian ng mga Muslim sa Mindanao. Yun yung gusto niyang mangyari. Pag-away-awayin niya muli. Yun yung napapansin si Doc Ron Samaniego para siyang instrumento ng mga politiko. Siya yung nagpapasira sa relasyon ng mga malilenyo at saka mga taga Mindanao. Kaya nga di na mawala-wala ang diskriminasyon, hatred. Diba? Kasi itong si Doc Ron Samaniego, pinamumukha niya sa mga malilenyo o sa mga manonood niya na mga terorista is equivalent to mga Muslim community. Tapos ininsulto niya na hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim. Ito kasing hindorotot na nilalang na si Doc Ron Samaniego, hindi naman nagbabasa ng Biblia yan. Kahit sa mga Biblia, pinagbabawal tayong kumain ng karne kahit hindi mahal na araw. At dahil wala ka namang inaaniban at nagpipiling Kristiyano ka, kumakain ka pa rin ng mga karne. Iniinsulto mo nga kumakain ka ng chicharon habang nagbablog O panoorin natin yun mamaya. na nagsusulong ng kapayapaan at equal rights, tungkulin naming manindigan at protektahan ang aming komunidad. Kaugnay nito, hiniling ng grupo sa NBI na agad na imbestigahan ang nasabing mga pahayag at panagutin ang sino mga patunayang lumabag sa batas. Kabilang sa mga batas na binanggit sa reklamo ng 1987 Constitution, mga probisyon ng Revised Penal Code tulad ng libel at ang Republic Act No. 10175 kaugnay sa cyber libel. Ang Moro Against Racial Injustice Alliance Movement ay isang grupo na lehitimong nakarehistro sa Security and Exchange Commission. Ito ay nakabase sa community at naglalayong sinusulong ang kapayapaan, respeto, cultural sensitivity at itama ang maling pangunawa sa Islam. Hinihiling din ng Mariam Incorporated ang paghingi ng paumanhin at pagbawi ng mga nasabing pahayag at pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang kaparehong insidente sa social media. Sa kanilang pahayag, binigyan diin ng organisasyon na ang kalayaan sa pananalita ay may kaugnay na pananagutan at hindi dapat gamitin upang maghasik ng galit o diskriminasyon. Samantala, hanggang sa ngayon ay wala pa ring inilabas na opisyal na pahayag ang panig ni Torres kaugnay sa issue. Itong isa pang tarantadong Michael Machete na to, kumakampi din dito kay Ron Samaniego. Palibasa kasi mga lahi ng mga scammer tong hindorotot na to. Alam paano ko nasabi? Sumasang-ayon siya in the way na terorista yung mga Muslim. Kasi ini-educate nyo yung mga Pilipino, yung mga malilenyo, yung mga bobo mong tagapanood na pinamumukha ninyo mga terorista o mga mamamatay tao talaga, mga Muslim. Gine-generalize ninyo. Kahit na sinasabi nyo some of Muslim community o ilan sa mga Muslim community ay terorista. Hindi ganun. Pag sinabi nyo kasing several, some of people o ilan sa mga Muslim community ay mga terorista, nadadamay din yung kanilang kultura.
Totally yan. Imagine mo, isa whole. Sabihin na nating isang buong puno. O yung ilan sa mga puno na yan ay may bulok na bunga. Nadadamay rin yung mga matitinong bunga. Nagets nyo? Siyempre, pag pinupog nyo ng pamumukol yung mga yan, nadadamay pati yung matitino. Diba? Kahit nga sa digmaan napakasimple lang sa mga digmaan, mga kaplastik. Hindi lahat ng mga nasasabuyan ng mga nuclear bomb o mga bala ng mga rifle ay mga nasasapul yan, mga terorista o mga masasamang tao. Nadadamay rin pati yung mga inosente. Ganun din kayo umatake Doc Ron Samaniego. Na pinamumukha ninyo kasi na lahat ng mga Muslim community ay terorista. Imbis na kayo ang makagawa ng peace order, o di ba something na ikaw yung pinagmulan ng kapayapaan, na sabihin na lang natin na oo, may mga ilan sa mga Muslim community na mga pasaway at kupal, pero sana ipagdasal na lang natin na sila ay magbago. Hindi yung tinitrigger ninyo yung mga viewers ninyo na magalit sa mga tao, sa mga Muslim community. Imagine mo, meron din tayong mga kababayang Muslim dito sa Metro Manila na nakakapanood ng mga content ninyo. Gasino na lang yan kapag na-encounter nyo mga Muslim dyan na mataon na mag-isa kang kumakain dyan. Sa 7-Eleven, sa fast food, sa karinderya, matsempoan ka lang ng mga yan. Sabi ko sa'yo, makakalimutan mo yung kalahati ng katawan mo . Diba? Isipin nyo yan. Dapat social media influencer ka, content creator ka, may responsibility ka na maging dahan-dahan ka sa mga pananalita mo. Huwag kayong feeling righteous, Michael Machate, Doc Ron Samaniego. Diyos ko naman, nagkakagera na sa Middle East, tas dadagdag pa tayo dito sa Pilipinas. Siguro tuwan-tuwa itong mga tarantadong nilalang na vlogger na ito kapag nangyaring may magkaroon ng digmaan dito sa Pilipinas. Ang dahilan, yung mga vlogger na kupal na to, ang dahilan na kung bakit nag-aaway-aaway ang mga Malilenyo tsaka Mindanao. Gusto nyo bang mangyari yun? Ang na kasi itong mga vlogger na to dapat binubura na to sa social media . Mga piling mga magagaling. May pa-screenshot pa kayo na kapag may nambabasa inyo, binablock nyo rin naman kasi takot kayo mabalikan. Di ba? Kung talagang matatalino kayo at matatapang, huwag kayong mamblock. Tanggapin nyo yung mga bato sa inyo. Hindi yung iba lang yung tatanggap ng mga bato nyo. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng mga salita ninyo, bantayan ninyo . Watch your mouth. Bantayan ninyo. Hindi malayong mangyari sa inyo yung kagaya ni Goldagal. Dahil sa sobrang katangahan niya, yun. Dahil sa panglalait niya. O sabihin nyo na naman, hindi naman Muslim ang pumatay kay Goldagal . Hindi, sample lang yun. Mag-antay lang kayo. Hindi pa kasi ninyo oras. Pero sa ngayon, ide-demanda muna kayo. Pag hindi nadaan sa demanda, hindi daan sa bala. Ganun lang yun . Diba? O baka mamaya, ito na naman yung dahilan. Nagbabanta si ka-plastic na bobo. Hindi ganun.
Di malayong mangyayari yun, responsibilidad yung mga vlogger yan. Kayo rin ang gumagawa ng lapida ninyo sa mga pinagsasasabi ninyo So, sobrang talino ninyo, hindi nyo na alam na nakakasagasa kayo ng damdamin ng iba. Parang imagine na lang, paano kung lait-laitin ko yung buong angkan mo at sabihin kong mga lahi na mga magnanakaw o mga credit card scammer kayo? Matutuwa ka ba? Imagine mo, ikaw lang ang credit card scammer tapos idadamay ko yung buong pamilya mo from sa apu-apuan mo, anak mo, pinsan mo, nanay mo, tatay mo. Sabihan ng mga netizens na credit card scammer kayo. Same thing kay kay Doc Ron Samaniego. Sabihan ng mga netizens na lahat ng mga angkan ninyo may lahing mga illegal practitioner na doktor. Mga fraud na doktor, mga doktor na kwak-kwak, mga hindi naman lisensyado pero nagkaroon ng clinic. Buong pamilya nyo, buong angkan nyo, matutuwa ba kayo? Parang ganun lang yun mga kaplastik Yun na hindi nyo iniisip. Kasi nga matalino kayo. Mula Ito kasi yung pinupoint of view niya. Na ang mga Katoliko daw o mga Kristiyano is 400% o predominantly Christian country daw. O ayun. Dahil nga linggo ng pagkabuhay ngayon, ginugol ko, is Philippines a Christian country? Kasi gusto ko malaman, Christian country ba ang Pilipinas ngayon sa panahon na ito? Hindi pinag-usapan noon, ngayon. Ang sagot ng Google, yes, the Philippines is considered a predominantly Christian country. Kasi marami pang mga vlogger, mga content creator na ume-epal dito na hindi naman daw mako-consider na Christian country ang Pilipinas kasi magkahiwalay daw ang state sa religion. Hindi pinag-usapan ng state at religion. Pinag-usapan, predominantly, ang Pilipinas ba ay Christian country? Which is, totoo naman, Christian country ang Pilipinas. May sumagot. Pero hindi naman niya binasa over 80% o something blah 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 as a Roman. Additional 10% o blah blah blah, may something ganon. Hindi niya binasa yun. So hindi naman sinabi ng Google na sinasabi niyang research niya na 100% Christian country to. Wala lang, may masabi lang niya. Given na yun. Kasi dominantly naman talaga Christian country to. Pero hindi naman 100%. Meron nga tayong Budismo rito May mga Chinese. May mga Mormons. Halo-halo Kaya nga lahat na nga ng holiday ng mga religious group, meron na tayo sa kalendaryo Sa sobrang dami ng holiday, wala nang natututunan ng mga estudyante. Kasi laging bakasyon. Imagine mo kada buwan ilang holiday ang natatakel natin. Umaabot ng 5, 4, 3 sa isang buwan. Kaya minsan ginagawang dahilan na lang yung holiday yung mga religious group. Dahil konektado yung pera dito dominantly sa Christian country to. Napakagaling mo. Pero hindi naman lahat. May mga several people na may Mormons, may Muslim, may Hinduism, which is Chinese. Diba? Halo-halo May something pa nga na born again. Ano-ano pa. Diba? Hulul. Nako. Google kasi. Binigyan mo pa ng dahilan na tumapang eto, meron pa. Ito, hindi niya na pagtanggol, hindi ko alam kung
paano niya tinakil tong topic na to. Hindi na to related sa Muslim, pero etong babaeng na nagtatatalak dito, hindi naman talaga babae yan, lalaki yan. Yan, patungkol yan dito sa mga LGBTQ na kung paano daw maliligtas sa mga may mga mga third sex, something like that. Panoorin na lang natin. Hindi ka pwede sa lalaki kasi homosexual yan. Pag tomboy ka, hindi ka pwede sa babae kasi homosexual yan. Tama naman. Hindi ba din ang tomboy, hindi kasalanan ng tomboy, hindi kasalanan kung anong kasarian mo. Pati nga Kasalanan tomboy. kung ano yung ginagawa mo. Tama naman. Workmates, classmates, even close friends ang nag-reach out sa page confirming na siya ay he. Ha? Lalaki pala yun? Ayun lang. Yung sinasabi niya hypocrite, mukhang siya pala yun. Yung turo niya sa daliri, buhabalik sa kanya, ilang pirasong daliri rin. So, nagulatin ako nung nalaman ko to. Sabi ko, lumalabas sa newsfeed ko to paminsan-minsan, no? Na nagpipreach siya about sa Bible. Tapos, sinasabi niya yung mga bading, tomboy, kaya nung mensahe niya kanina, no? Sabi ko, okay naman. Okay naman sinasabi niya, wala mali doon. Pero, nagulat ako nung nireveal nung lalaki na to na lalaki pala siya. Christine sa, ano ba to? Christine ngayon, Christian dati? Hindi ko maintindihan. So, para sabihin niya na hypocrite, parang, di ba, parang ka nagtuturo, isang daliri, tapos yung tatlong daliri, pabalik sa'yo. Ano yun? Sabi mo hypocrite, pero hypocrite ka, pero yung duro, tatlong daliri pabalik sa'yo. Napaka-ironic ng mga pangyayari na kung sino pa yung talaga sila yung gumagawa ng katarantaduhan. Sila pa yung nagpipitch ng Bible ko, no? Kesyo hypocrite daw yung ibang tao. Sila pala yung namumuhay na parang na hipokrito talaga. Hindi parang yan, na hipokrito talaga. Kung totoo man ito, kung totoo man ito. Kasi pinagpakita siya ng resibo sa huli, di ba? Pinakita yung resibo na lalaki nga daw to. Daw. So, kung totoo man yan, Hindi pa siya naniniwala. Ang daming mga content creator na nagpatunay na bakla talaga yan. Transgen po yan. Kasi ang pinag-uusapan nila dyan, debate nila, na ang mga LGBTQ daw ay may satanista daw, satanic. At sinasabi naman ng iba na hindi raw maliligtas sa mga bading, mga tomboy, at etc. bla bla bla. Wala naman sinabi sa Biblia na, para sa akin ito opinion ko lang. Kasi ayon din sa aking mga natutunan na konti lang naman, hindi ako magpapakatalino dito. Na ang natutunan ko dito is hindi naman basihan ng gender dito kung maliligtas ka o hindi. Ang binabase kasi ng Panginoon o ng Diyos Ama na base sa iyong mga nagawang kasalanan. Pero tatanggapin ka pa rin yan kahit na bakla ka, silais ka, tomboy ka, o something na may pagka-boyish ka, o etc. etc. Hindi pinag-uusapan dito is gender qualifications. It's all about your sins. It's all about your nagawa mong kasalanan sa mga nagdaang panahon nung nabubuhay ka pa sa ibabaw ng lupa. Lalo-lalo na kung mayroon kang mga taong na agrabyado, it's a crime din yun. It's a elements of crime na kung kailangan talagang hatulan ng Diyos yun base sa mga nagawa mong kasalanan. Kaya nga may tinatawag na 1,000 taon na proseso ang pagbaba ng Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang ama na uupo sa trono at yung kanyang anak na Panginoong Hesukristo ay uupo sa kanang bahagi ng trono ng Diyos. At maghahari siya sa loob ng 1,000 taon dito sa ibabaw ng lupa. At bubuhayin na mag-uli ang mga tao, mga namatay na at ang mga currently na nabubuhay pa ng mga taong yon ay hahatulan isa-isa. Imagine mo, quadrillion na people ang hahatulan o higit pa sa quadrillion na tao
na hindi mabilang ang hahatulan isa-isa ng Diyos Ama base sa kanyang mga nagawang kasalanan. At walang sinabi sa Biblia na ang mga bakla ay isi-set aside nila at maiimpyerno. Walang ganun, mga kaplastik. Even yung mga taong naging pare, pastor, o kahit ano pa, o mga naglilingkod pa sa Diyos yan, ay di makakatagos yan sa Panginoon. Hatulan nila isa-isa yan. Kaya wala rin itong masabing matino to si Doc Ron Samaniego, mga kaplastik eh. Kasi nga wala namang alam yan sa Biblia eh. Wala namang alam yan sa mga religious topics. Tamo, hindi nga niya alam yung vlogger na yan na bakla eh. Tapos nagduda pa siya doon sa isa pang vlogger na nagpakita ng resibo na tinawag niyang bakla daw. Lalaki daw. Di pa siya naniniwala. Wawa sa'yo. Ano gusto mo ipakita sa'yo yung lawit niya? Nagpipreach siya ng Bible, nagsasalita siya about sa Bible, about sa hypocrisy ng LGTB, mga transblender, tapos siya mismo transblender. Kung totoo man yan, siya yung hipokrito. Di ba? So, nagulat lang ako, kaya na video natin to na I'm like, what the heck? Aga-aga ito bubungat sa akin. Wala ka nga na magandang opinion eh. May nasabi ka lang eh. Kasi nga wala kang alam sa Biblia. Eto, panoorin naman natin ang opinion niya about doon sa idol niya daw si Robin Padilla, mga kaplastik. So panoorin naman natin to. So nakita ko lang si Idol Robin, sabi, hinampas ng bato ang muka, ginilitan ng leeg, uy parang pamilyar sa akin yung mga term na yan ha. Binuksan ng tiyan, inilabas ang bituka at tinapon sa basurahan ang 5 taon na bata. Oh grabe naman, napaka-heinous crime naman nun. Kailangan pa bang pagtalunan kung dapat ibalik ang parusang kamatayan, ang death penalty. No? So parang gusto ibalik ni Senator Robin yung death penalty, which ako I agree. Dapat talaga may death penalty, lalo na sa mga corrupt, no. Yung marami napatunayan na nagnakaw sa kaban ng bayan, dapat yan death penalty talaga yan. Ako I agree na dapat mabalik yung death penalty, no. Kaya idol ko to si Idol Robin eh. Ngayon, Take note, idol mo si Robin Padilla. Take note. Kung idol mo siya, tinatanggap mo ba na si Robin Padilla ay isang Muslim? At hindi mo siya i-consider na siya ay isa sa mga terorista? Since idol mo rin si Robin Padilla eh. Diba? The biggest question yun na Doc Ron Samaniego. Baka sabihin mo na naman isang kabobohang tanong yun. Hindi. Kasi since parang kasi ang dami kasing nasaktan sa'yo ng mga Muslim community, di malayong isa na dito si Robin Padilla na masasaktan sa mga opinion mo. Mabuti nga hindi nakarating to kay Idol Robin mo eh. Itong ginawa mo, mga pinagsasasabi mo sa kanyang mga kabaro. Diba? Hindi nakarating yun. Kung nakarating kay Idol Robin mo yan, mapapabilis ang cyber libel case mo. Yari ka talaga. Kaya ngayon, dumidikit ka na naman dito sa mga isyong to at gumagawa ka ng mga dahilan para, let's say, na maging neutral ka sa mga sitwasyon na parang pagmumukain mo na si Robin Padilla isa kasi siyang elitista o sikat na tao o isang senador. Kaya ngayon sinasabi mo na ikaw ay sumasang-ayon sa mga suwestyon niya na ibalik ang death penalty dito sa Pilipinas. At sinasabi mo na sumasang-ayon ka, so ibig sabihin nun, gusto mo yung paraan niya. Ang tanong, gusto mo rin ba ang kanyang
pagiging miyembro ng isang Muslim. Itong si Robin Padilla. 'Di ba? Sana after na iyong binaboy itong kanyang mga kabaro at kung ano-anong pinagsasasabi mo sa YouTube, sa Facebook page mo na isa elements of terrorism ang kanilang religious group o yung kanilang Muslim community, sana hindi makarating to kay idol mo na Robin Padilla yung ganong klaseng komento. Ba't ako napasabi na parang pamilya sa akin yung mga term na yan? Di ba? Alam niyo naman na nagkaroon ako ng issue recently sa isang grupo dito sa Pilipinas. Ano bang lagi nilang ginagamit? Gigilitan kita ng... Ano yung grupo na yun? Sabay, kabig ka sa mga ganong issue kasi may narinig ka ng ganong lintanya. Kaninong grupo yun? Bakit hindi mo mabanggit? Iisa lang naman ang kumaaway sa'yo, di ba? Mga Muslim. O bakit idol mo si Robin Padilla? Ngayon nagagalit ka sa mga ganong banta. So ano ibig mo sabihin? Parang ibig mo sabihin lahat ng mga nakalagay dito, it's a attitude of the Muslim community na kapag galit sila ay binabantaan ka, nagigilitan ng leeg. Ano to? Binubuksan ng tiyan, nilalabas ang bituka, at nilalagay sa basurahan. Bakit? Hindi ka naman 5 taong bata ah. Ang pamilya sa akin yung mga term na yan. Di ba? Alam niyo naman na nagkaroon ako ng issue recently sa isang grupo dito sa Pilipinas. Isang grupo. Ano bang lagi nilang ginagamit? Gigilitan kita ng leeg, puputulan kita ng ulo, papatayin kita, mamasakit ko buong pamilya mo. Oo. Alam mo yun? Tapos, in-interview nila si Senator Robin, in-ambush interview nila si Senator Robin na walang kaalam-alam si Senator Robin sa nangyayari, no? So, para lang mapagsalita ni bigyan nila na script si Senator Robin. Ano masasabi mo kay Doc Ron na nagsasabi ng ganito sa grupo natin? Siyempre, Senator Robin, magsasalita yan based lang doon sa narinig niya. Malay ba niya? Obvious naman na in-ambush interview nyo lang. Tapos, lalabas sa ganitong eksena kung saan yung mga violent crimes, mga heinous crimes na lagi pinagtetreten nung grupo dito sa Pilipinas na yan, no? Yan ang pinagtetreten, papatayin kita, gigilitan kita, puputulan tayo. Bakit hindi mo mabanggit kung sinong grupo yon? Kasi nga, itong idol mong si Robin Padilla, isang Muslim. Diba? So, sabi ni Yasser Ibrahim, nakaka-vlog ka pa pala. Sabi ni Jai Mondong, nasasabi lang naman yung grupong sinasabi mo kasi may nanarantado sa grupo na yon at binabastos na yung paniniwala nila. Bigyan kita ng nature example, hindi ka naman hahabulin ng bubuyog kung hindi mo binato yung lungga nila. Tama. Isa magandang reference din yun. Para kay Michael Machate at saka kay Ron Samaniego. Na talagang napakatalino nilang vlogger na mga tarantadong nilalang na ito na wala nang ibang ginawa kundi batuin nila yung bahay ng mga bubuyog para i-bash sila. Totoo naman kung hindi ka naman hahabulin ng mga bubuyog kung hindi mo binato yung kanilang lungga. Totoo naman. Hindi naman sana aabot sa point na yon. Kasi ang hilig ninyong magmagaling Nagkaroon lang ng digmaan sa Middle East, generalize mo na lahat ng mga Muslim communities. Kasi nasabi nyo, it's a elements of terrorism sila. Mga terorista sila. Diba? In short, wala naman pakialam yung grupo na yon sa'yo. Kundi ka din nangialam, ganun. Tama naman
Sabi ni Yit Paklibar, mga traidor ngani, mahilig yan sila sa mga aabangan ka. Hindi yan sila lumalaban ng harapan pag may sapaan, maapakan ka lang dyan sa kanila kahit hindi mo naman inasadya. Galit na galit yan sila yon tapos madadagdagan agad-agad. Ang mga kasama nila, feeling nila sila ang may-ari ng Pinas. Sa patontang to. Kailan ba inaari ng mga Muslim yung Pinas? Sakit nyo sa ulo. Hindi naman sila nag-aagaw ng kaarian ah. Hindi naman sila nag-aagaw ng mga lupain ah. Actually, ang mga nang angkin nun si Magellan eh. Kaya nga tayo sinakop, na-conquer tayo ng Katoliko eh. Maldita, sabi ni Maldita, mangyayari yan Dok sooner or later. Mukha naman tong hindi doktor. Hindi na mukha. Talaga hindi naman doktor yan. Nagpapanggap lang yan tapos naggagamot. Hindi ko alam kung bakit marami pa rin naniniwala sa taong yan. At patuloy pa siyang nanloloko ng tao. Parang puro hangin laman ng ulo or tayo, well, there's a way. There's always a right time for you. And that time will come at the moment you didn't expect. Parang yun nangyari kay Boss Jaime. He didn't expect it. Dahil lang surprise ay surprise. Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan nyo yung mga corner ninyo, baka may agiw. Sabi ninyo, hindi ko maintindihan ng lintik na font. No offense lang sa kapatid natin mga ganyan, wag po kayong ganyan nandadama yung iba kasi sekta nyo. Di marahas, nagre-generalize tuloy yun, di ba? Nagre-generalize naman talaga eh. Kahit na sinasabi ninyong ilan sa mga Muslim community ay mga terorista, lahat ng automatically, buong community na yung tinitira nyo. Hindi naman po pwedeng pag bumato ka ng lungga ng bubuyog, ang tatamaan lang yung konti lang. Natural yung buong lungga ng bubuyog ang maapektuhan. Kaya itong mga tartadong vlogger na to, hindi ko maintindihan kung ano yung pinaglalaban ng mga to. Imbis na kapayapaan ng ipairal, gusto nila mag-trigger ng ng giyera. Kaya nga pag nagkaroon ng giyera sa Pilipinas, ito ang sisihin ninyo at ito ang abangan ninyo sa labas kahit hindi kayo Muslim. Abangan nyo itong si Michael Machate, ito, tsaka si Ron Samaniego. Gawin ninyong alay ito. Ipambala nyo sa kanyon o kaya tuspukin nyo na agad. Sila ang sisihin ninyo kung bakit nagkaroon ng giyera sa Pilipinas. Dahil ang layunin nitong mga vlogger na walang magawa sa buhay ay hindi pag-awayin ng mga tao. Itong mga bobong tagapakinig nila, nakiki-yes-man. Sasabihin, ay oo, tama ka oh. Dapat magalit din ako sa mga Muslim. Aawayin natin sa pagiging trolling natin. Tama, di ba? Tapos natutuwa kayo kasi nakikita nyo yung mga bobong fans ninyo. Tinotroll yung mga Muslim community. Iniinsulto na hindi kumakain ng baboy. Iniinsulto nyo na mga terorista sila. Diba tuwan-tuwa kayo sa mga ganun? Samantala yung mga pang-i-scam ninyo sa mga tao, di nga nila pinapakilaman ng mga Muslim yun, di ba? Tulad yung pagiging peking doktor mo. Tapos yung isa naman, yung pagiging credit card hacker mo. Di naman nila pinakilaman nila, di ba? Bakit pinakikilaman mo buhay ng ibang tao? Ibang kultura.
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Gagawin ko soccer ball ang ulo mo. Wow. Sana nga mabalik yung death penalty na yan. Kasi alam nyo, Denat. kaya ang lakas ang loob mag-threaten ng mga nasa grupo na yun. Kasi nga, they don't respect our laws. Wala silang pakialam sa batas ng Pilipinas. Rerespetuhin lang nila ang batas. Tarantado nila lang to. Una sa lahat, sino yung unang hindi dumidisrespect sa mga batas na dito sa Pilipinas? Di ba yung mga putang inang nasa Senado at saka kongresista? O tanungin mo ngayon, mga Muslim ba yan? Bobo mo talaga. O tulad na lang yung mga kamote riders dyan. Mga kamote riders na lang. Naka-red light. Tatakbo. Magka-counterflow sa gitna ng highway. Susuungin nila yung dalawang malaking truck. Tapos pag naipit, sasabihin, pengin Gcash. Oh, sa lahat ng mga kamote riders na naaksidente sa kalsada, may nabalitaan ka bang mga Muslim na naaksidente? O mga Bombay? Wala pa akong nabalitaang Bombay na semplang. Partida yun ang helmet nila yung ano sa ulo nila. Yung pambilot sa ulo. Diba? Tsaka hindi naisip ng mentor niya, yung kanyang apprentice, Bombay din yun. Sri Lankan. Di ibig sabihin yung apprentice niya terorista din. What the hell? Isipin mo, yung mga hindi dumirespeto sa batas, unang-una mga Pilipinong malilenyo na hindi naman Muslim. Tulad na lang pagtawid sa kalsada, nagje-jaywalking, umiihi sa mga pader ng bahay, nag-iiwan ng basura sa pampublikong lugar. Saan ka makakakita na ganun? Yan ang tinuro ng mga kaparian, mga kaplastik. Kaya nga mapapansin mo sa mga misa nila, chismis na lang ang inaatupag, hindi na salita ng Diyos eh. Hindi kasi sila nagbabasa ng Biblia, mga kaplastik eh. Kasi nga yung mga kaparian, against sila sa nasusulat sa Biblia. O bibigyan kita ng halimbawa, Doc Ron Samaniego. Bawal gumawa ng larawang inanyuan. O bakit gumagawa mga Katoliko ng larawang inanyuan? Huwag kang sasamba sa mga ribulto, sa mga ibang Diyos maliban sa akin. Nakasulat din yun. Pero anong ginagawa nila? Uma-idolize sila sa mga bato, sa mga kahoy, at kung ano-ano pa. At yun ang niluluhuran nila. O diba mga bobo? Tapos sasabihin mo, hindi mo dinidisrespect yung mga batas. Sino ba ang unang gumagawa nun? Yun, tanungin mo sa mga kongresista. Tingnan mo yung mga kongresista kung mga Muslim ba yan. Karamihan dyan Katoliko. Karamihan dyan INC. Mga malalakas humakot ng pera, magnakaw ng mga kaban ng bayan. O, di ba? May nakitaan ba kayong Muslim na kurakot? Meron ka bang nakitang Muslim na kamote rider? Bobo tong talagang doktor na to eh. Na yan. Kasi alam nyo, kaya ang lakas ang loob mag-threaten ng mga nasa grupo na yun. Kasi nga, they don't respect our laws. Wala silang pakialam sa batas ng Pilipinas. Rerespetuhin lang nila ang batas ng Pilipinas pag hindi ka na maabot nung batas nilang, may sarili kasi silang batas eh. Pag hindi ka na maabot ng sarili nilang batas, magre-reach out sila sa batas ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, wala silang respeto
sa batas ng Pilipinas, kaya malakas sila mag-death threats. Malakas sila magsabi ng mga violent crimes at mag-threaten, mag-grave threats online kasi nga wala silang respeto sa Pilipinas. Hindi nila Ang inang yan, ang pinupunto lang niya yung grave threats na pumatay ng tao. Ikumpara mo naman yan sa mga ninakaw na trilyon-trilyong salapi ng mga politiko. Yung bang nanggahasa, yung mga nang-hold up, mga Muslim ba yun? Ibig sabihin, yung mga taong yun, Muslim din ba yun? Yun ba yung ibig mo sabihin, Doc Ron? Yan ba ang ibig mo sabihin? Yung mga hold-upper, mga rapists, mga nakawan sa pawn shop, mga Muslim ba yun? Yun ba yung mga hindi may respeto sa batas? Even yung mga batas trapiko hindi nilalabag? Yung mga road rage sa kalsada, Muslim ba yun? Gaano ka nagpatotoo, nasaan ang resibo mo na magpapatunay ang lahat ng road rage na nagaganap sa kalsada ay mga Muslim? Pero mo ina-idol mo si Robin Padilla tapos ganyan ka magtakel, ganyan ka umatake kung paano mo dinadivert sa mga ganung bagay. Idol mo si Robin pero sinasabi mo yung mga grupo ng mga Muslim communities ay lumalabag sa batas, dinidisrespect. Diba? Hipokrito ka rin eh. Tinawag mong hipokrito kanina yung lesbian o yung transgen. Pero ikaw, hipokrito din. Idol mo si Robin pero pinaparinggan mo yung kanyang mga kultura, yung kanyang mga kabaro. Tapak yun din. natatakutan ang batas ng Pilipinas kasi tingin nila hindi sila nasasakupan ito. Kaya Senator Robin Padilla, idol, kung ma-push mo man yan, and I hope you really push it, ako, I agree, maano yan, yung death penalty na yan. Pero sana, makasuhan din ng matindi yung mga taong mahilig mag-threat online. At ako nga tawag ko doon terrorist activity. Bakit terrorist activity? Inuutosan mo ba si Robin Padilla sa mga gusto niyang mangyari? Sa gusto mong mangyari? Pero mo death threats lang kakasuhan mo. Tapos tawag dito? Hahatulan ng kamatayan. Ni wala pa nga yun nagagawang masama sa'yo, threat pa lang yun. Papasok lang yun sa kasong grave threat. Pero hindi mo pwedeng patawan ng kamatayan yun. Kung wala pang napapatunayang napatay na siya, nakapatay siyang tao. Tapos inuutosan mo pa si Robin Padilla. Grabe ka naman. Pinaparinggan mo yung kabaro niya tapos uutusan mo. Di para mo na rin siyang pinasubo ng ng dumi. Diba? Wawa sa'yo. Kung di terrorista yung term na mga ginagamit doon, hindi pang terrorist ang term na ginagamit doon, ano pa matatawag mo doon? Pupugutan kita ng ulo, papatayin kita, sasama ko pamilya mo, raraping ko mga anak mo bago kita patayin. Ano yun? Salita ba yun ng isang matinong grupo, ng isang matinong sekta, tapos sila pa magdidemand? Tamo, gine-generalize na niya agad. Matinong grupo, matinong sekta. So, ibig sabihin, nilalahat mo nga talaga mga Muslim. Gago rin to eh. Sira ulo. Sakit mo sa ulo, Doc Ron. Ito, panoorin natin to.
Basahin natin yung mga pananakot na natanggap ko sa araw-araw. Sabi, malapit na oras mo, ungas ka. Sabi niya, sa Palawan, may kamag-anak kami dyan, papagulpi kita. Talaga lang ha. Nakikiramay ako sa pamilya mo, Doc. Wow. Mga kapatid na Muslim, don't accept his apologies. Oh, okay. Yan tuloy, natanong siya, yan ba tinuturo sa religion niyo? Terrorista mindset. Suntukan na lang tayo, gago, matapang ka lang sa media. Dapat balatan niya ng buhay, tas buhusan ng suka yung katawan. Sarap mo talaga pugutan ng ulo. Wow, okay. Grabing terrorizers. Masarap kang gawing pansibag. Pansibag? Ano yung pansit bag? Ano yun? Dok, galing mo magtago. Paano ako magtago? Kalat na kalat ka ako sa social media. Paano ako nagtatago? Gigaya niyo pa ako kay Bato sa kay Go. Nagkamali ka, Dok, ng pinuntahan. Wanted ka naman. Tingnan natin. Wanted ako saan? Pag nakadali sa'yo Maranao, ililink ka na buhay. Bakit ililibing? Ililibing na buhay, hindi ka na makikita ng bangkay. Hindi makikita bangkay mo talaga. Grabe ano, no? Grabe yung mga terrorizers, no? Magbanta, no? Yung mga taong ganito, yung mga trolls, no? Malapit na oras mo, ungas ka. Kita mo, pansin mo pati yung mga nagko-comment puro vlog ang dulo. Kasi mga trying hard vloggers to mga kupal na to eh. Dok, hindi tayo talo friend tayo, basta mag-meet tayo. Sabi niya, Doc, visit Calano del Sur, pa-check sana ako sa'yo. At yung mga pananakot, yung mga threats nila, as if naman, kala nila, hindi ko sinesave to, no? Ako punta mo dito, ako mismo maghahamon sa'yo. Wow, sino ka ba? Ako na lang punta ka sa Quiapo kung sokat. Online suntukan daw. Sa Kidapawan, Doc, punta ka dito. Pansin mo, puro ganon, di ba? Puro taga Mindanao, no? Ayun, sabi niya, mamamatay ka na. Dito ka pumunta sa Cagayan de Oro City para matapos buhay mo. Oh, Cagayan de Oro City. Yan bang pinapakalat ng mga taong yan sa lugar ninyo, sa Cagayan de Oro City? I'm just asking, no? Kasi alam ba to ng local government ng Cagayan de Oro City na dinadamay kayo ng mga trolls na to? Yari, ito, kapag nakasalubong ng BIFF or MILF, pugot ulo mo sa mga sinasabi mo, bakit namumundok ba ako para makasalubong ko yung mga yan? Ang tantado. Kami palagay ko, hindi na ito magtatagal, uuwi din to sa kanila, ubos na ang ban, ano? May makakilala din sa'yo, kupal ka, para mabasag yung mukha mo. Wow, okay. Ito na yung mga nagbablog na mga tukol dito. Jamal Joe Sapurani. Vlogger, no? Trying. Paano nalagay? Dean and Dunya content creator. Good deeds and beneficial. What? Really? Good deeds? E yet may halong pananakot yung mga posting niya. Malapit na oras mo, ungas ka. So may tanong sa akin kasi, di ba? Kaya ako pinicture itong mga to. May death threat ka na ba, Doc? Marami. Kaya nga sinabi ko, di ba? Marami akong death threats. Kaya tuwing umaga, binabasa ko yung mga death threats na yan habang kumakain ako ng chicharon sa kabutcheron. At uminom ako ng tubig kasi I need to stay hydrated, no? Sari-saring Lalo kang atakin sa puso niyan. Kasi chicharon kinakain mo eh. Hindi na yung pang-insulto, ikaw na yung gumagawa ng sakit mo, Doc Ron. Hindi stay hydrated tawag dyan. Ikaw yung magiging high blood. Tsaka yung mga ganyan, yung mga nagko-comment sa'yo, hindi yan naman talaga gagawin nila yan totally. Kumbaga tinatakot ka lang yan at ikaw naman kumakagat ka naman. Kaya hindi ka mapakali, ginagawa mo ng content. At ang masakit ba yan? Talagang mga Muslim ba yung iba dyan? Baka mamaya gumawa lang ng troll account dyan tapos pinamumukha ninyo mga Muslim may mamamatay tao. Magdahan-dahan ka kasi sa sinasabi mo. Lalo na yan, meron na nakasampang kaso ngayon sa'yo. Diba? At abangan mo na lang yung subpuena mo. Siguro mababayaran mo naman yan kasi kumikita ka naman na ngayon sa social media accounts mo, hindi panindigan mo na lang din. Siguro naman, baka meron talaga. Malaking kinikita mo, hindi maganda. Good for you. Nga lang, yung kinita mo sa social media, ipambabayad mo lang din sa danyos. Diba? Baka hindi naman magre-react accordingly ang mga taong yan. Kung hindi ka nagpakita ng mga malisyosong pananalita. Diba? Simple lang yan eh. Gaya nga na sinabi ng isang netizens kanina, hindi ka naman hahabulin ng mga bubuyog kung hindi mo binato ang kanyang lungga. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ka nakikisawsaw sa mga issue na hindi mo naman dapat gawan ng content.
dahil nagagalit ka lang dahil tumaas ang presyo ng pangunahing bilihin, especially sa mga gasolina, ay doon ka na nag-trigger na kung parang bakit mo sinisisi ngayon ng mga terorista sa Middle East. At ngayon, pati yung mga nananahimik na Muslim community dito sa Pilipinas, pinamumukha mo sa kanila na masamang tao sila. Kahit wala namang ginagawa sila sa mga panahong ito. At hindi naman sila yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng away dito sa Pilipinas. At magkakaroon pa lang dahil sa ginagawa mo. Diba? Ikaw yung magti-trigger ng mga galit ng mga Malilenyo laban sa mga Muslim community sa Mindanao. Yan yung gusto mong mangyari. Magkaroon ng hatred dito sa Pilipinas nang hindi mo pinag-iisipan. Imbis na manatili tayong kalmado, payapa ang sitwasyon, hindi. Ikaw ang pagmumulan ng gulo nang dahil sa mga opinyon mong baluktot. Diba? At yan naman ang gusto nyong mangyari. So hanggang dito na lang ang aking opinion, Doc Ron Samaniego. Antay mo na lang ang subpuena mo. Sa gayon may pambayad ka naman dahil kumikita ka naman dyan sa social media mo. At the same time sa pagiging practitioner mo, sa profession mong Dr. Kwak-Kwak. Sana hindi mapuna ng mga Muslim communities yung pagiging kwak-kwak na doktor mo dahil pag na-discover nila yan, panibagong kaso na naman yan, mga ka-plastic. At saka yung mga pagiging, sabagay, napansin din ng mga Muslim community yung pagiging parantado mong asawa. Diba? Bilang isang husband, tinarantado mo yung asawa mong babae. Pinahiya mo sa social media accounts mo. Ginawan mo ng vlog, minura-mura mo habang umiiyak yung mga anak mo. That can affect emotional and mental stability, mga ka-plastic, na magkokos yan ng anxiety at saka kabaliwan. Diba? Sana hindi dumating ang panahon na balikan ka ng malas. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.